Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon ay nasa biblikal na lungsod tayo ng Gezer at ating matutuklasan ang mga kababalaghan at arkeolohiya nito, tulad ng mga tarangkahan at palasyo ni Haring Solomon, mga gusaling higit sa 4,000 taon na ang tanda. Ngunit makikilala rin natin ang madilim na bahagi ng lugar na ito, kasama ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paghahandog ng mga bata bilang sakripisyo. Ating tuklasin kung ano ang nakatago sa ilalim ng mga batong ito. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Ang biblikal na lungsod ng Gezer ay kilala ngayon bilang Tel Gezer. Ano ang Tel? Ang Tel ay literal na isang arkeolohikal na burol. Isipin ninyo ang lungsod na ito na ilang beses nang nawasak, maaaring dahil sa lindol o dahil sa mga digmaan. Ang buong lungsod na yari sa bato ay guguho at ang susunod na sibilisasyon na darating ay magtatayo sa ibabaw nito. At iyon din ay masisira. Paulit-ulit na nasisira at muling itinatayo ang lungsod, kaya't ito ay patuloy na tumataas ang antas. Literal na parang isang layered na cake ito, pero sa halip na tsokolate ang mga layer. Ang mga layer na ito ay gawa sa arkeolohiya. Kaya kahit saan tayo tumigil dito, makakakita tayo ng mga bakas ng nakaraan. Mga labi ng arkeolohiya, mga kaibigan. Tingnan niyo ito. Ito ay mga keramika na maaaring 2,000 taon na, pero maaari ring higit pa sa 4,000 taon ang tanda. At dahil dyan, ngayon ang Gezer ay parang isang cake na may mahigit 21 patong ng mga arkeolohikal na layer. Kaya ito ay isang burol, isang malaking bundok, kaya tara, magpatuloy tayong umakyat. Nagsimula ang kasaysayan ng Gezer mahigit 4,000 taon na ang nakalipas noong panahon ng mga Kananeo, kaya naman nang dumating dito ang mga arkeologo. Lahat ng lugar na ito ay natabunan. Tingnan nyo doon sa itaas kung gaano kataas ang lupa noong dumating sila, kaya dito ay tonelada-toneladang lupa, bato, at mga arkeolohikal na labi ang kailangang alisin para muling matuklasan ang kasaysayan ng Gezer. At dito natin makikita ang unang natuklasan, isang tore ng mga Kananeo. Mula pa 4,000 taon na ang nakalipas. Kaya akyatin natin ito para malaman pa natin ang iba. Ito ang pinakamalaking tore ng mga Kananeo na natagpuan sa buong Israel. Ang lapad nito ay 16 na metro. Ang sahig ay eksaktong kung saan ako nakatayo, ngunit mula rito ay umaakyat ang ikalawang bahagi ng tore na gawa sa mga laryong putik. Kaya lahat ng ito, mga kaibigan, ay pundasyon lang ng tore at sila ay naghahanda. Bakit nga ba? Dahil dito, naganap ang maraming labanan at digmaan, kabilang na ang laban kay Josue, pero tungkol dyan ay pag-uusapan natin mamaya. Dito sa likod ko makikita natin ang tarangkahang Kananeo, na bahagi ng proteksyon ng lungsod kasama ng tore na kakakita lang natin. At talagang kailangan nila ng proteksyon dahil ang lugar na ito ay puno ng digmaan dahil ang Gezer ay nasa isang napaka-estratehikong lokasyon. Ang lungsod ng Gezer ay matatagpuan sa Via Maris, isa sa pinakamalalaking rutang pangkalakalan noong sinaunang panahon na nag-uugnay sa Aprika, Europa at Asya. Ang mga malalaking kapangyarihan noong sinaunang panahon tulad ng Mesopotamia hanggang Ehipto. At dahil dito,
Kung sino man ang may kontrol sa Gezer, siya rin ang may kontrol sa Via Maris at sa gayon ay may kontrol sa malaking bahagi ng ekonomiya ng sinaunang mundo. Ngunit ang katapusan ng Gezer, gaya ng nakikita natin, ay darating sa panahon ni Josue, ayon na rin sa sinasabi ng mismong Biblia. Hindi nila pinalayas ang mga Kananeo na naninirahan sa Gezer, kaya nananatili silang kasama ng mga Efraimita hanggang sa araw na ito. Ngunit sila ay pinagtatrabaho ng sapilitan. Nasakop ni Josue ang rehiyon, ngunit hindi niya pinalayas ang mga Kananeo na naninirahan dito kaya't nagsama-sama silang nanirahan kasama ng tribo ng Efraim, mga Levita at mga Kananeo. Makikita natin na may mga pamilya ring namamasyal dito ngayong araw at kung saan sila papunta, doon din tayo pupunta, ay sa mga ilalim ng lupa ng Gezer, isa sa mga pinaka-advanced na sistema ng tubig noong sinaunang panahon. Ngayon, pababa tayo ng 175 baitang. Naririnig niyo ba ang ingay na yon? Iyan ay mga paniki. Ang kuweba na ito ay punong-puno ng mga paniki at iba pang mga hayop. Naririnig ko rin ang mga kalapati dito sa loob. At ngayon, magsisimula na ang pagbaba ng 40 metro. Sobrang lalim nito na mula rito, hindi na natin makita ang dulo. Pero bakit sila gumagawa ng isang napakalaking sistema ng tubig? Dahil dito sa Gezer, wala talagang bukal ng tubig. At dahil doon, kailangan nilang maghukay ng balon na sobrang-sobrang lalim para makakuha ng tubig. At ngayon tayo rin ay maglalakbay at papasok dito. Tara na! Musika. Dito sa ibaba, nakikita natin ang tubig. Isipin ninyo na maging isang babaeng Kananeo 3 o 4 na libong taon na ang nakalipas. Kailangan nilang kumuha ng mga banga, ilagay sa kanilang ulo, bumaba dito, punuin ng tubig, at bumalik sa kanilang mga bahay. Ito ay pangunahing tungkulin ng mga babae. At lahat ng tubig sa lungsod ay galing dito. At ngayon, tingnan ninyo kasama ko ang mga napakalalaking batong ito. May 10 bato, lahat-lahat. At isipin ninyo ang lakas na kailangan para buhatin ang ganitong bato at para mapanatili itong nakatayo. Talagang isa itong malaking proyekto ng inhinyeriya. Itong mga batong ito ay inilagay ng mga Kananeo. Naniniwala sila na bawat isa sa 10 batong ito ay sumisimbolo ng isang kasunduan sa ibang lungsod ng mga Kananeo dito sa rehiyon. At mayroon din silang relihiyosong kahulugan. Ito ang tinatawag sa Biblia na Matseva, mga batong itinayo para sa Diyos. Sa kaso ng mga patriarka, mayroong Diyos ng Israel, ngunit sa kaso ng mga Kananeo, may mga huwad na Diyos, may mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Pakinggan natin ngayon ang ilan sa mga kwentong biblikal na konektado sa ganitong uri ng haligi. Itinayo ni Jacob ang isang haligi sa Bethel, kung saan nagkaroon siya ng panaginip at ng pangitain na ipinakita sa kanya ng Diyos. Makikita rin natin ang isang bahagi tungkol kay Moises, nang itinayo niya ang 12 haligi sa paanan ng bundok Sinai, pagkatapos niyang matanggap ang 10 utos. At isa pang halimbawa ng mga haliging ito ay nang itinayo ni Josue ang isang bato, isang haligi, nang pinanibago niya ang kanyang tipan sa Diyos sa lungsod ng Sikem. Ang mga haliging ito ay tinatawag sa Hebreo na Matseva at kumakatawan sa koneksyon ng isang tao o ng bayan sa Diyos. Pero paano natin malalaman na ang mga batong ito ay inilagay ng mga Kananeo at hindi ng bayan ng Israel?
Una, base sa mismong petsa, pero higit sa lahat dahil dito sa tabi ay natagpuan ang isang paganong altar. At hindi kayo maniniwala sa mga uri ng sakripisyong ginagawa dito. Dito sa mga paghuhukay ay natagpuan ang napakaraming mga buto, pero sa kasamaang palad, marami sa mga ito ay mga buto ng tao, karamihan ay sa mga bata. Dito sa mga paghuhukay ay natagpuan ang mga tapayan na may mga labi ng mga batang tao mula sa ilang linggong gulang hanggang 6 na taong gulang. At sa kasamaang palad, ito ay isang napakakaraniwang gawain noong sinaunang panahon, lalo na rito sa rehiyon para kay Diyos Moloke. At dahil dyan, gusto kong ibaling natin ang ating pansin ngayon sa simula ng Biblia, sa aklat ng Genesis. Noong lumapit ang Diyos kay Abraham at sinabi, "Kunin mo ang iyong minamahal na anak na si Isaac at dalhin mo siya upang ihandog bilang sakripisyo sa bundok Moria." Siyempre, hindi natuwa si Abraham dito, pero hindi ito parang isang kabaliwan para sa kanya na hilingin ng Diyos ang sakripisyo ng tao. Dahil lahat ng mga Diyos sa rehiyong ito ay pinaniniwala ang humihiling ng ganoong sakripisyo. Kaya nang marinig ito ni Abraham, hindi siya ganoon katakot tulad natin ngayon. Pero tingnan ninyo, interesante ito. Pinayagan ng Diyos si Abraham na dalhin si Isaac sa bundok Moria at doon niya pinahinto ang sakripisyo at sinabi, "Huwag mong sasaktan ng bata, huwag mong galawin ng bata," at dito malinaw na sinasabi ng Diyos na ayaw niya ng sakripisyo ng tao. Kaya ang kwentong ito ay may dalawang kahulugan. Una, si Abraham mismo ay nagpapatunay ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At pangalawa, ipinapadala ng Diyos ang mensahe kay Abraham at sa lahat ng kanyang magiging lahi na ayaw ng Diyos ng sakripisyo ng tao gaya ng ginagawa dito noon. At ngayon, pakinggan natin ng sabay-sabay ang ilan sa mga talata na nagpapakita ng mga kasuklam-suklam na ginawa, mga sakripisyo ng tao ng mga Kananeo, at minsan pati ng mismong bayan ng Israel. Inialay nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo. Nagbuhos sila ng inosenteng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae, na inialay nila sa mga Diyos-Diyosan ng Canaan at nadumihan ang lupa ng dugo. At hindi lang ang mga Kananeo ang nagsasakripisyo ng kanilang mga anak, dahil ang mga anak ng Huda ay gumawa rin ng masama sa aking paningin, sabi ng Panginoon. Ipinuwesto nila ang kanilang mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa templo na tinatawag sa aking pangalan. Itinayo nila ang mga dambana ng Tofete sa lambak ng Ben-Inom upang sunugin bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae, isang bagay na hindi ko kailanman iniutos ni pumasok man sa aking isipan. Malinaw na ipinapakita na ang bayan ng Israel ay ilang beses na nakilahok sa mga kasuklam-suklam na gawaing ito. Ngunit hindi gusto ng Diyos at kailanman ay hindi niya ginusto ang mga handog na tao. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay karaniwang gawain ng mga pagano sa rehiyon. At pinatutunayan ito ng mga natuklasan dito sa Gezer, kabilang narito ang altar na ito. At isa pang napaka-impressive na arkeolohikal na natuklasan dito ay ang tekstong ito dito. Ang orihinal ay medyo maliit. Ito ay may sukat na 7 sa 11 sentimetro, pero ang nakasulat dito ay isang kalendaryong pang-agrikultura. Nakasulat dito ang bawat buwan at ang gawaing pang-agrikultura para sa parehong buwan. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang kalendaryong ito ay may 3,000 taon na. Mula pa ito sa panahon ni Haring Solomon at ito ang pinakamatandang dokumentong Hebreo na natagpuan. Ngayon, bakit replika lang ang nandito at hindi ang orihinal? Dahil sa kasamaang palad, dinala ng mga Turko-Otomano ang orihinal. At ngayon ay nakadisplay ito sa Museo ng Istanbul at hindi dito sa Israel. Pero alam natin eksakto kung saan ito natagpuan at kung ano ang nakasulat dahil ito, mga kaibigan, ay Hebreo.
lumang Hebreo pero Hebreo pa rin. Nandito na tayo ngayon sa paborito kong lugar sa buong Tel Gezer. Dito ang pasukan ng lungsod at itong napakalaking tarangkahan na nakikita ninyo. Ito ay itinayo mismo ng hari na si Solomon, ayon sa nakasulat sa Biblia. Ang dahilan kung bakit ipinataw ni Solomon ang sapilitang paggawa ay ito, upang itayo ang bahay ng Panginoon, ang sarili niyang palasyo, ang kuta ng Milo at ang pader ng Jerusalem, pati na rin ang Hatzor, Megiddo at Gezer. At ang napakalaking tarangkang ito na may 6 na silid sa gilid ay isa sa mga tatak ni Haring Solomon. At bakit kinakailangan ng isang napakalaking tarangkang ganito sa lungsod? Una, mayroon itong estratehikong layunin para protektahan ang lungsod, pero dahil din dito ay isang lugar ito ng kalakalan, pangongolekta ng buwis, at pati na rin ng mga paglilitis. Ang tarangkahan ng lungsod ay madalas nagsisilbing pangunahing plaza, isang pampublikong lugar. At isipin ninyo, lahat ng ito dito ay may 3,000 taon na ang tanda. At may magandang posibilidad na si Haring Solomon ay naglakad sa mismong lugar na nilalakaran ko ngayon. Siguro napansin ninyo na may kanal dito sa tabi ko. Noong panahon ng Biblia, natatakpan ang kanal na ito at dito dumadaan ang imburnal ng lungsod. Dito lumalabas ang dumi kaya kailangang takpan dahil sa amoy. Pero ipinapakita nito ang inhenyeriya at teknolohiya ng Israel sa kanilang sistema ng imburnal na mayroon na sila 3,000 taon na ang nakalipas. Ngayon, pumapasok ako sa isa sa mga silid sa gilid ng tarangkahan. Pero pagkalampas ng tarangkahan, makikita ninyo na may napakalaking paghuhukay na arkeolohikal, isang napakalaking gusali na karapat-dapat sa isang hari. Hindi tayo sigurado, pero naniniwala ang ilang mga arkeologo na dito matatagpuan ang palasyo ni Haring Solomon. Hindi ang pangunahing palasyo niya dahil nasa Jerusalem iyon, kundi dito raw siya nagtayo ng pangalawang palasyo para sa sarili niya. Maaaring tawagin itong palasyo para sa bakasyon. Tingnan natin ito. Pero bakit nga ba napagpasyahan ni Haring Solomon na magpatayo ng mga gusali dito mismo sa Gezer? Kawili-wili ang kasaysayan ng Gezer dahil paulit-ulit itong napupunta sa iba't ibang mga kamay. Orihinal na Kanaanita ang lungsod at noong panahon ni Josue ay naging bahagi ito ng bayan ng Israel, partikular ng tribo ni Ephraim. Sa kabila nito, nanatili pa ring naninirahan dito ang mga Kanaanita. Ngunit sa isang bahagi ng kasaysayan, sinakop ng mga Filisteo ang lungsod at pinalayas ang mga Israelita mula rito hanggang sa panahon ni Haring Solomon. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Haring Solomon ay may daan-daang asawa at mga kalaguyo. Isa sa kanyang pinakamahalagang asawa ay ang anak na babae ng paraon ng Ehipto. At nang sila ay magpapakasal, nais ng paraon na magbigay ng malaking dote, isang malaking regalo kay Haring Solomon. Kaya nagpadala siya rito ng mga tropa na sumakop sa lungsod ng Gezer, pinatay ang mga Kanaanita, at ibinigay ang lungsod bilang regalo kay Haring Solomon gaya ng nakasulat sa Biblia. At mula rito sa mga guho ng maaaring palasyo ni Haring Solomon, gusto kong magpaalam sa inyo ngayong araw, imbitahan kayong mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito. Isang malaking halik
at magkikita tayo sa susunod.